Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning! Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kamusta po kayong lahat? It is teka lang, napakaputi ko pala today. Teka lang magtatanggal lang ako ng jacket. Kasi malamig po malamig today. Pero tayo po nasa studio, malamig-lamig pa rin. Well, it is August 6, 2026. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Wala nga pong klase ngayon sa lahat ng antas. Sinuspindi po ng Malacanang ang mga klase today. Siyempre po, para po mag-ingat sa bagyong Maymay. At syempre, dolphin? Oo. Bagyong dolphin? Bagyong dolphin? International name, di ba? Oo. Hi, Maymay. Hi, Maymay. I hope you go away. Oo nga Pero ang saya ng mga ibang bata. Oo. Lalo na yung mga, lahat pag estudyante ka, minimo na. Actually, kasi Oo. tayo, Tinins, diba, Quezon City, yan yung inaabangan namin ni Margo kagabi. Kasi nagsuspende na ng una, Parañaque, Pateros, Oo, Marikina. yes, oo. Diba? Tas Muntinlupa. Tas sabi ko, Margo, Mukhang, feeling ko magsususpend. Nung mga bandang 10 o'clock ng gabi kagabi, sinuspende ng Quezon City ang public. Tapos sabi ng Quezon City, bahala na daw, sa private schools, sila na ang bahala mag-suspend. Tapos naalimpungatan tayo ng mga 12:30, sabi sa akin ng Nakita mo aking na? misis, dineklara na ng Malacanang. Oo, yes, oo. wala na. Wala kasi na. magulo kasi yun Kung yung public tas nag-aantayan. Yun nga Kahapon, grabe yung traffic sa school ng anak kong lalaki naman. Nag-suspend sila sa kalagitnaan Oo. ng araw. Nangyayari yan Kaya no? minsan, lalo Oo. pang lalo kami nahirapan pag ganun Oo nga Kung mas bata, ako lang kami lang, nag-uusap kasi kami ng mga nanay, meron kami GC. Oo. Susunduin nyo na ba yung mga anak nyo? Kasi kung lahat tayo sabay-sabay ng ganitong oras, patay na. Oo nga. Diba? Sobrang katakot-takot na traffic. Traffic. So yung iba ay hindi muna sinundo yung kanilang anak. So sinabihan muna na kumain na muna kayo dyan sa kantin dahil ayaw namin sumabay. And true enough, yung ako naman, nakisabay yung anak ko sa traffic. Pero sobra. So kung umikot siya, partner, pwedeng 45 minutes, iikot mo lang yung school. Wala pa 1 Oo. kilometro yung blocking yun Iikot ka lang na gano'n. Alam mo, ginawa niya. So, naglakad. Pinaglakad namin yung bata, 8 years old. At least around ng school 1 campus kilometro. Paikot kesa kasi yun naman, Kesa Oo. naman mag-antay siya ng 1 oras na Tama. iikot ka doon na naka-stop, di ba? Tama, So, tama. buti na lang Oo. naisip nila na nandito kasi ako noon So, naisip nila na mag-antay na lang sa isang tabi at maglakad na lang yung anak ko. Pero syempre may sumundo. Tama, Hindi naman tama, pwede tama. mag-isa, mahirap na, no? Pero ganun kanya-kanyang diskarte. Pero kung ganun kalagitnaan, 12:30 kunyari sinuspend, matatapos naman sila ng 2 o'clock. Sana tinuloy na lang yung 2 o'clock. Nangyayari nga no? Oo, Nangyayari sana yan. diniretso na lang po. Oo. Lalo na yung matatapos na to. Siguro yung 4-5, pwede yung agahan. Pero yung 2 o'clock, Well, tapusin nyo na. siguro sa safety rin ng mga bata, 2 hours din yun. Tapos kung tayo ibabiyahe din ng hapon, baka mamaya makisabay din. Ganun Oo, din. ganun Lumabas din. din sila ng 2. Sa totoo lang. Yung 12:30, lumabas din ng 2, 2:30, 3 o'clock. So parang sana hindi na nag-suspend sa
sa kalagitnaan. But although, Pero thankful tayo sa of mga course. school management tsaka leadership and administration. they have to make a decision. They have to make their It's just, decision. ito lang ang reaksyon ng isang regular at Totoo ordinaryong nanay. Oo nga. At yung mga ibang magulang na sumusundo sa kanilang mga anak. May mga ganong feedback. But of course, tayo ay susunod sa kung ano sinabi. Na I'm sure may wisdom doon. Correct. Pero sana ma-improve lang kasi yun ang nangyari. Lumabas rin naman sila ng 2 o'clock eh. Okay. Oo, At importante safe sila. nag-traffic pa. Importante safe sila. Pero alam mo, Ate Nins, no, syempre, no, Monday to Wednesday, nagbabalik po ang aming programa, 11 a.m. na-miss Namiss niyo niyo ba po ba kami? kami? Namiss niyo ba kami? Sabi ba? nga ni Camille, welcome back. I know, right? Oo Ang nga. sarap ng bakasyon namin, Migs. De, pero tayo po ay nakatutok pa rin sa Siyempre impeachment. naman. Pero wait Ikaw lang masyado kang defensive eh. Pero Nabore wait lang, ka no, eh. syempre po, no, nung nagdaan nung Monday, Tuesday, syempre po, Oo. Alex Mania. Of course, Alex oh my Ayala. God. Wait, nanalo ba siya Oo. ngayon? Kasi Oo, nandun panalo ang mga siya. magulang ko nanonood Ako ang naatasan ng, ng morning program Kasi na noong una i-announce. natatalo siya eh. Oo. Tapos nanalo. So mag-third Yes. set. So Oo. ano na, syempre Actually, nanalo siya. grabe nga po. Siyempre po, Oo. recap, no, panalo po si Alex Ayala sa Washington, D.C. sa Mubadala DC Open. Ang kanyang Yes, ano ba, kauna-unahang Mubadala? ang kanyang kauna-unahang WTA Singles Tour title. Kasi Ate Nins, no, para po sa mga gustong maintindihan ng tennis, when you go up the rankings, point system yan. So kapag, depende sa tournament, WTA 1000, WTA 500, kapag ikaw ang first place, you earn 500 points. Wow, ganun maagad. yun. Yung Oo. second place? Second place, 325 yata. Pero sa mga Grand okay, Slam, oo. 1,000 points. Anyway, yan yung kauna-unahan niyang title. Tapos talagang tennis sensation siya eh. Lahat ng mga legends talagang binabati si Alex Nasa cover Ayala. ng The Washington Post. Yes. Diba? Front page. Front page. Front page. Tapos Oo. lahat ng mga tennis greats, tennis legends, binabati siya all over social media. Kasi ba naman, pinabagsak niya ang Olympic gold medalist, ang defending champion ng tournament na yun. Seeds 1, 2, and 3 sa torneo na yun. Diba? So, oo, ang galing. Ang galing nung yung journey niya, kahit sabihin mong hindi siya Grand Slam, no? Pero WTA siya, no? It's a WTA 500. 500. 500. Okay. Malaki pa rin siyang tournament. Malaki pa rin. Malaki Oo, pa rin. pero syempre hindi katulad ng Wimbledon, US Open, na parating na rin, Oo. di ba? Yung mga French US Open. ganyan. But whatever, yung kanyang pinagdaanan para manalo, baka hindi na-realize yung iba. Grabe. Grabe yung mga tinalo muna niya Yes. bago siya makarating sa champion, sa pagiging kampiyon. Ano pa yan? She's just getting started. Totoo yan, no? Actually, I will kumbaga may honest opinion, Manny Pacquiao levels. Ganito ang Grabe. Manny Oo, Pacquiao nung oo. mga mid-2000s, 'di ba, na nagsa-start siya manalo, talagang inaantabayanan ng sambayanan. She unites. She's the only one that unites the Philippines ngayon. Diba? May iba nagkiklaim, naka-green daw eh. Ay, Dapat Pero walang makamot ulo politika. Actually, whatever, wag yun nang i-claim dahil wala naman nagkiklaim. Wala. Dapat wag nating nakakainis, nilagyan pa ng Hindi na, wag na politika ng eh. wag na ng politika, wag kahit na. wag Dapat na. ano lang, gusto ko, Pilipino. Pilipino. Walang, kung anong kulay o anong side. Oo. Basta Pilipino. And ang galing. But also, alam mo, I was talking to my husband na nasa sports din, di ba, ng sports media yes, partner. Boss Vince. Ano ba yung mga, what makes a sport more popular, mas popular kesa sa iba? Is it the sport or yung bang laro o yung tao? Kasi, kadalasan, iba yung mga Manny Pacquiao eh. Iba yung charisma ni Manny Pacquiao. At ngayon nakikita natin, iba yung charisma ni Alex Ayala. I And would if say- you go back, si Eliza Valdez, Yes, volleyball. iba rin ang klase ng charisma. Kahit ako noon hindi nanonood ng volleyball, wala akong pakialam sa volleyball, partner. Oo. Bigla ka nanood because of the player. Oo. And then also sa basketball, dati wala akong pakialam. Pero pag may player kang nakilala at nalaman mo yung istorya niya, yung journey niya, bigla ka manunood eh. Ewan ko, ako ganon. Alam mo Bakit kasi, ba boxing? Alam mo ko Ikaw sino ba mga interesado sa boxing Alam nun? mo ko Ako sino hindi, makakasagot niyan dito. Oo. Si Sir Peter Musngi. Di ba? Alam ni Sir Peter yan. Pero I guess, no, top of mind, bago natin ipasok ang ating Pag-asa weather forecaster. Meron na ba? Ano yan, Ate Nins? Combination yan. Combination yan kasi it is the sport, it is the icon, and at the same time, yung third factor doon siguro related to the sport is kung gaano ka-accessible yung sport na yun.
'Di ba? Well, you Maraming know- mga boksingero sa Pilipinas, maraming Yes. mga nagbabasketball, maraming gusto mag-tennis kasi siguro iniidolo mo yung icon na yun kaya gusto mo ring subukan. Yes, in the case of Alex Ayala and maybe even Manny Pacquiao, even if you say na maraming nagbaboxing, mahilig sa boxing, bakit titigil ba yung buong Pilipinas para manood sa'yo? Hindi naman lahat yan nagbo-boxing, di ba? Iba yung phenomenon ni Manny Pacquiao eh. Iba yung charisma niya eh. And ito nakikita ko kay Alex Ayala. Alam mo, marami pa tayong champions. Heidelin Diaz, Carlos Ah, Yulo, oo. EJ Obiena. Yes. Pero iba yung impact ni Manny Pacquiao. Oo, yes. Yun na Iba nga. ang impact rin ngayon ni Alex Ayala. Yan na nga. So it will make you think, how are we covering her then? And why is the world falling in love with Alex Ayala? I mean, who cares about the Philippines, right? Mm-hmm. But because of our star player, nakilala muli tayo sa buong mundo. So in this case, I would say it's the player. Yes. And also dahil sa yung character partner. Iba yung character niya eh. It's the player, kumbaga combination, it's the player and the sport that is loved all over the world and the character din. Tama mo nga. Iba for me. Like for example, ngayon yung nanay ko nandun sa Toronto, partner. Ah, talaga? Nanay, tatay ko nandun Oo. ngayon. Ah, talaga? Tsaka yung kapatid ko, si Naomi na, bumili sila tickets, watak-watak. Oo. Oo. Kasi yung brother ko taga Toronto Ah. So ngayon, ano pala nga never in there, sa buong, ang brother ko talaga mahilig sa tennis. Oo. Wala pa raw ganong klase na game number, umpisa Match pa lang. number 1, usually kapag preliminary, Wala pa nanonood nun eh. hindi yan sa center Hindi court. ganon. Pero dahil full capacity ang Oo. demand kay Alex Ayala, Ibang center klase. court na sila Ibang agad. klase ang kanyang impact. At dahil dyan, naglagay daw ng adobo, nagbenta daw ng adobo. Correct, Nakita mo correct. kay Dayan Castillejo para sa mga Pilipino. Para sa mga Pilipino. Alright, so bago po natin ituloy ang diskusyong yan, nasa linya po ng telepono ang ating pag-asa weather forecaster, Glyza Escolar, tukol po sa latest sa bagyong Maymay. Glyza, good morning. Alerto sa bagyong Maymay at Habagat. 11 a.m. Na-update po ng pag-asa ang bagyong Maymay po ay humina na bilang isang tropical depression. Ang tropical depression Maymay ay huli po nating namataan gamit po ang Benguet Doppler radar sa vicinity po ng Tanudan, Kalinga. Taglay pa rin po nito. Taglay nito ang lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot naman po hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos po ito ng patimog silangan ng napakabagal. Sa ngayon po ay nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portions ng Aurora. Asahan pa rin na sa susunod na 36 na oras ay maaari pong makaranas ng mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin yung mga areas po na aking nabanggit. Ngayong hapon o mamayang gabi ay maaari pong humina pa rin po ito bilang low pressure area itong bagyong Maymay. Samantala, sa ibang bahagi po ng ating bansa na hindi apektado po ng bagyong Maymay ay apektado naman po ng habagat. Asahan po dito po sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro ang paminsan-minsang ulan dahil po sa habagat. Maulap namang kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog ang asahan po dito po sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at Pangasinan dahil sa outer rain bands naman po ng bagyong Maymay. Ang nalalabing bahagi po ng Mimaropa, Quezon at Antique, maulap din po ang kalangitan, may kalat-kalat ding mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil pa rin po sa epekto ng habagat. Ang nalalabing bahagi po ng ating bansa, bahagyang maulap ang kalangitan at tanging mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang pwede po nating maranasan. For the rest of the week po ay dito sa Metro Manila at ilang pangbahagi po ng Kanlurang Luzon ay mananatili pong makulimlim po ang panahon at meron pa rin pong inaasahang mga pag-ulan hanggang sa araw po yan ng linggo at pwede po pong hanggang sa araw po ng Lunes at Martes.
Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar, nag-uulat. Ma'am Glyza, just to Opo. clarify po, no, good morning po muli. Salamat po sa inyong ulat. Muli po, just to clarify, hanggang kailan po muli natin mararanasan yung ganitong klase ng panahon, at least sa Metro Manila, and at the same time, yung mga talagang impacted areas po ng Bagyong Maymay? Opo. In general po dito sa Metro Manila, yung kanlurang bahagi po ng Calabarzon, ito pong Ilocos Region at saka kanlurang bahagi ng Central Luzon, asahan pa rin po na magiging maulan, bagamat iba-iba po ng intensity each day po. Pero in general po may mga pag-ulan pa rin po hanggang sa araw ng Lunes at Martes. Dahil po yan sa pag-steer po, pagpapairal po ng habagat dito, dahil po sa Bagyong Maymay at Bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, at meron din pong isa pang bagyo sa kanan na kung sakaling lumapit man po ito sa may silangang bahagi po ng ating monitoring domain, ay maaari rin po may contributing factor pa rin po sa pagpapairal po ng habagat hanggang sa first half po ng next week. Matagal-tagal yun Miss Glyza, Opo. hanggang Monday and Tuesday. More or less po, lalabas po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maymay. Mga ganong araw din po ba? Ang Bagyong Maymay ay inaasahan po natin mag-weaken into a low pressure area ngayong hapon o mamayang gabi. And then medyo mas mahina na po ang kanyang effect in relation to pagpapairal po ng habagat. However, dahil po wala na pong kung sakali by the time wala na pong bagyo, magdodomina naman po sa pagpapairal po ng habagat ang Bagyong Dolphin na nasa northern just above the northern boundary of PAR. Siya naman po ang magpapairal po ng habagat in the coming days po. Okay, just to be clear, Miss Glyza, Opo. mamaya hihina na yung ulan. So bukas mas maganda yung ating panahon, tama po. So may pasok, ganon. Miss Glyza? Yan po ang meron pa rin po mga pag-ulan pero hindi na po rin kasi nga lakas po anong inaasahan po natin ngayong araw. And yung suspension naman po depende po sa magiging assessment po later today. Nakikipag-coordinate naman po ang ating DRRM offices po para po sa mga suspensions po ng classes po. Pero dito po, for example, sa Quezon City, Migs, kung nasan po kami, sa Mother Ignacia, parang walang ulan, di umuulan. So ano ba to? Pockets of rain lang? Kasi even doon sa pinanggalinga ko, kunyari galing sa New Manila and Domingo, parang kanina bahagya may 5 minutes lang na malakas, biglang nawala din. Opo. So far sa aming satellite, nakikita po namin na merong approaching naman po ng mga cloudiness po dito po sa Metro Manila and then Cavite, Batangas po. Pero likely po this afternoon pa po yan. Yan. So wag tayo maniwala kung nakita nyong maaraw. Kung Opo, nasan opo. kayo. Opo. Pero sigurado mamaya bubuhos Opo, din meron yan. po ulit. Opo. At saka yung cloud cluster po nandito po sa may West Philippine Sea po. Medyo nakaabang po siya. Okay. Alright. Okay. Salamat po. Maraming Maraming salamat po, salamat po. Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolar. Alright, bago po tayo mag-gap, actually, announce lang po natin, no? Actually, kakatapos lang po ng laban ni Alex Ayala versus Alicia Parks sa Canadian Open sa actually round of 64 pa lang po ngayon. Panalo po si Alex Ayala sa kanyang scores Ito. na 6-1, 4-6, and 6-2. Wow. Oo, okay. Ang layo Ang rin galing. 6-1, 4-6, and 6-2. Second set, medyo Oo, nadihado siya kinabahan ng yung mga konti. Pilipino na noon. Nagte-text yung kapatid ko, natalo sa second set. Oo. May third, eto na, 6-2. Grabe yung score niya. Ang layo, partner. Ganun talaga, Tsaka no? lagi siya nagka-comeback na Oo. ganun. Ganun kasi, no? Actually, I think nagsimula talaga yan noong 2025 nung Miami Open. Doon yung simula nung kanyang resurgence. Kasi tennis is all about mental and confidence eh. So you play it by point. Actually, yung mga mistakes mo in the past, hindi mo siya pwedeng, kumbaga talagang dwell on it. And siguro natututo na talaga ng malupit at magaling si Alex Ayala. Kumbaga yung kanyang resilience, yung kanyang pagiging experienced player at na-overcome nga niya yung mga setback. Kaya Oo. ang galing, alright. And then si Alicia Parks, medyo malayo rin
sa Seeded 71. 71 siya. yes. And she's playing for the US, no? Mm-mm. And Pero then, sa tennis kasi, walang doesn't seed-seed matter, eh. naman. Wala Oo, sa minsan seed-seed kahit eh. yung 100 natatalo yung top 10, di ba? Si Alex Iala nga eh. Natatalo yung number 1 eh. Ganon natatalo din eh. yung 1, 2, and 3. Yes. Diba? So talaga Oo. naman exciting. Ayun. Alright. Ang ating question of the day, actually hindi siya related kasi Ano yung kasama question of natin the ang day? ating suke na veterinarian. maganda to. Ano po ang inyong ginagawa kung magkaroon o nagkakaroon ng garapata ang inyong alagang aso o pusa? Uy, alam mo, viral daw yan. May Oh. mga nagpapakita ng mga videos ng kanilang mga beloved pets na may mga garapata or ticks and iba-ibang Finiflex? klase ng... Hindi naman finiflex. Hindi naman. Parang ano ba? Basta, syempre, parang ano ba to? Anong gagawin natin? Okay. Kumbaga, bakit nauuso yung kuto sa aso o pusa ngayon? So, alamin po natin dahil I'm sure lahat ng mga pet owners, fur parents po, parents? are very concerned about this very, kala mo, simple lang, pero kung yung garapata, alam mo ba, sabi nga nung isang eksperto, yung isang klase ng kuto ay parang nakatira yan sa paligid mo. Kumbaga, kunyari sa kortina mo, sa unan mo, sa upuan mo. Tapos mag-feed lang siya, kakain lang siya ng dugo dun sa aso, tapos babalik uli siya dun sa kung saan siya nakatirang bahay. So, pwede kaya rin niya sigurong kagatin, I think, dahil nakatira siya sa living room mo, partner. Hindi sila nakatira dun sa aso. Yung ibang klase ng kuto, ha? Hindi, para lang for your information. tama. Oo. Kaya dapat talagang sugpuin Yan. itong mga Oo. garapata, kuto, or whatever na parasites. Tsaka lalo na, para po sa mga nag-post na yan, kung ba't siya nag-viral, dapat po ma-action na natin yan. Yes. Alright, ang oras po ngayong umaga, 11:23 a.m. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Alagang malupit sa ating mga pets. Pet Malu! Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating veterinarian na si Dr. Zara Rosuelo or Doc Z for short. Good morning, Doc Z. Good morning, Ma'am Ninya. At maraming salamat sa iyong pag-unlak kahit maulan ngayong araw. At least hindi ganun ka-traffic dahil walang pasok. Walang pasok. Yes, both private and public schools, no? Kaya masaya ka din dahil wala ka Yes, susunduin oo. ngayon. Hindi. Alright. So, Doc, eto nga. Sa mga listeners pala natin and viewers, you're welcome to ask your questions or pwede ko niyo ikwento yung inyong experience sa inyong mga alagang aso o pusa sa pamamagitan po ng aming Facebook live streaming at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Siyempre, nasa YouTube rin po kami. At ang Viber po namin, 0919-278-3000 pag may questions po kayo para kay Doc Z. Okay, Doc Z, ano ba to? Garapata. Pasintabi na lang po nangyayari talaga ngayon Ano ba ang masasabi nyo dyan ngayon? Marami bang mga pets ang nagkakaroon nito ngayon? Parang dati, Ma'am Ninya, seasonal siya. Tinatawag siya na seasonal kasi during summertime, magha-hatch, doon siya nagiging marami sa environment or mas nakikita siya ng mga pet owners doon sa kanilang pets. Pero recently, Ma'am Ninya, all year round, parang wala ng season, parang hindi na lang siya tuwing summer. Parang from January to December, talagang rampant, nandyan yung mga ticks sa environment. Ayan. At ano po ba ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng garapata ang ating mga alagang aso at pusa? Primarily, kasi syempre, yung source ng nutrition ng mga garapata, nitong mga parasites na to, ay yung animals. So, ang host niya ay yung animals. Ibig sabihin, talagang present sila dyan sa environment. So, when your pet, dogs or cats,
wala silang prevention, wala silang ectoparasite treatment or prevention, talagang kakapitan sila nitong mga ticks. Okay, at ano bang kakaibahan ng mga garapata or kuto or ticks or fleas? Parang iba-ibang klase ba yan, Doktora Zara? Yes, magkakaiba sila na species, no? Magkakaiba din yung itsura, no? So yung ticks, yan yung commonly natin nakikita. Minsan, i-describe nila pasintabi sa mga kumakain, no? Yung parang raisins, kasi nai-engorge, 'di ba? So yung lumalaki na yon, tumataba, yun yung female na ticks. So, magkaiba yung itsura noong male na tick at saka yung female na tick. So, yung maliliit na parang dark brown, yun yung males. Tapos yung lumalaki na nag-i-engorge, yun yung parang hinahalin tulad nila sa pasas or sa raisins, yun naman yung females. Pero garapata yung Isa lang siya, oo. Garapata pa rin. Sila. Oo. And parehong gusto nila ng aso at pusa. Yeah, ang ticks mostly, mas commonly natin siya nakikita sa dogs. Yung fleas, which is yung flat, yun yung Mas pulgas, oo. Okay. Yan yung tumatalon-talon, yung mabilis na kumilos Okay. doon sa pet. Sa pagkahinawi mo yung balahibo, yun yung mabilis na gumalaw. So yun yung fleas, yung tumatalon-talon. So usually nakikita naman natin to sa mga cats. Okay. Pero ano yung, balikan ko yung sinabi ni Ate Nina kanina, yung nag-viral. Ba't may mga ganun ngayon na hindi ba siya common knowledge, especially kapag pet owner ka na, ay, ano ba itong mga nasa aso o nasa pusa ko? Ba't kaya ganun, Doc, yung behavior? So siguro nasusurprise sila sa dami nung amount nung nakikita nila na ticks, no? Well, recently kami din sa clinic, ang dami naming patients na nagkaroon ng ticks na sobrang dami talaga. So, kahit na may prevention, kahit na may protection sila, nandyan pa rin kasi yung ticks sa environment eh. Ano lang yung advantage kapag ka medicated sila? Syempre, kapag ka kumagat doon sa pet nila, itong mga ticks, hindi na sila mabubuhay ng matagal. Kasi yung mga medicine na yon, nakaka-paralyze siya nitong mga parasite at hindi na kumakapit doon sa kanilang pets. Seasonal ba yan, Doc? Sabihin natin kapag tag-ulan, mas dumadami ba sila? Or not necessarily? Hindi necessarily. Okay. Pero kasi yung life cycle nitong mga ticks na ito, so usually dati parang abundant lang siya kapag summer season. Ngayon, sa sobrang dami siguro ng ticks sa environment or siguro dumadami kasi din talaga yung animals, 'di ba? So mas marami yung kanilang host o yung kanilang source ng pagkain or nutrition. Kumbaga, buffet eh. Yes, Ang dami nilang oo. choices. Ngayon, dumadami. Pero okay, kanina meron po akong kinikwento kay Partner Mix. Alam ko, narinig ko na sinabi nyo na yung mga garapata po na ito ay actually nakatira sa iyong paligid. Kumbaga, pwede sa unan mo, sa kumot mo, sa kurtina mo, di ba? Yes. Kung ikaw ay pet owner. So, kumbaga, pumupunta lang sila sa aso or sa Kapag pusa. may blood, pag magba-blood meal, kapag Ayun, kailangan okay. nila ng dugo. So yes, tama yan, Ninya, no? So makikita ito sa bahay mo, sa crevices, pwedeng nandyan sa sofa, doon sa mga in-between ng iyong tiles, 'di ba? Sometimes nakikita ng mga pet owners nandun na sa kortina, nandun na sa pader nila, 'di ba? Nandun sa kisame nila. So ibig sabihin, nandun talaga siya sa environment. So kung minsan nga, Ma'am Ninya, meron kaming mga clients na, naku, Dok, hindi naman yan lumalabas. Wala siyang contact sa soil, di ba? Kahit potted plants or garden, wala kami. In fact, nasa condominium kami nakatira. Pero bakit siya may ticks? Bakit nakakita kami ng ticks doon sa bahay namin? Possible na doon sa hallway ng condominium, meron ding kapitbahay siya na may pet din. At possible na yung pet na yon ay may garapata sa katawan, nakakuha ng garapata, kaya kumalat siya doon sa environment. Contact tracing pala yan eh, no? Okay. So, pwede bang kagatin ngayon or maging biktima rin yung may-ari, yung tao? Kasi kung nakatira sa unan mo, kakagatin ka rin.
Pwede Pwede? tayong incidental host. Yes, pwede rin. Pwede rin kagatan. 'Di ba kaya may mga nagva-viral din na nasa loob ng tenga ng sanggol? Ha? O kaya, Grabe. Or kinagat Oh my yung God. kanilang baby. Kasi 'di ba yung baby hindi naman Yes. yan magkakamot Oo. or matatanggal nila eh. So yes, very Nako. possible para na maging incidental host yung mga tao. Kaya kailangan puksain ang mga garapata na to. Dok, ano ba ang pinakamabisang panlaban at gamot dito sa garapata? So definitely, kailangan mag-take ng preventive medication yung ating mga pets. So sa market, madami na tayong available niya mga pang ectoparasite control, no? Meron tayong chewable na form, chewable na once a month, once every 3 months. Meron tayong kinakabit na collar na good for 7 to 8 months. Tapos meron din tayong ini-inject na once a year na lang na prevention para sa ating mga dogs. So, prevention po ito. Kumbaga para siyang bakuna. Hindi na, I mean, di ba? Yes, para Prevention hindi ka or nakakapitan. Yes, Ah. 'di ba? So ito yung way na na para hindi sila pag pinuntahan sila at kumagat yung garapata sa pets nila, mamamatay na yung mga garapata na yon. Ayun. May Ito. questions, Oo, marami. partner? Marami po Okay. tayong questions. No? From Ulysses. Morning, Doc. Itatanong ko lang po kasi yung Shih Tzu po namin, palagi pong nalalabas. Pero nagkakaroon po siya ng garapata. Buti na lang po naagapan ko po. Again, so tingin niyo po, Doc, saan po niya nakuha yon? Especially na siguro na ilalabas po nila. Yes, so syempre kapag nailalabas nila, may contact sa soil, no? Yun talaga yung primary na environment nila sa soil. So syempre kung wala namang soil yung inyong bahay, sa crevices, dun sa mga moist, damp na spaces kung saan very conducive para mag-breed itong mga ticks na to. So, ma-erase ko na rin, no? Buti na agapan niya yung paggamot doon sa kanyang Shih Tzu, no? Kasi once na matagal na yung ticks doon sa kanilang pet, sabihin na natin sometimes hours lang nakakapag-transmit ito ng tick-borne diseases. Ano to? Yun yung rickettsial infection na tinatawag natin. Yung Ehrlichia, Anaplasma, at Babesia. So, lahat yan nakukuha doon sa saliva ng garapata na kumakagat doon sa inyong mga pets. Oh, so, anong effect nito sa pets? Yan ang magandang tanong, Ma'am Ninya, no? Kasi yung ticks itself, ang naidudulot nito sa inyong pet ay syempre skin issues, skin problem. Kasi syempre madadamage niya yung skin pag kumagat, no? Pwede rin na anemia dahil kumukuha ito ng dugo, lalo na kung sobrang daming garapata ang nandoon sa iyong Okay. pet, no? Pero hindi lang yon ang dinadala ng garapata. Nagbibigay din siya ng bacteria galing doon sa kanyang laway or saliva na yun yung nagkukos na magkasakit yung ating mga pets. Ito yung clinical signs na bumababa yung platelet, bumababa yung monocytes. So nagkakaroon later on ng liver issues, kidney issues dahil nagkakaroon sila ng infection. Ito po, Doc, ang sabi po ni Jeff Ramos, ang ginagawa po namin sa aming mga aso, pinapaliguan po namin sa tubig ng pinaglagaan ng dahon ng kakawati. Marami kami sa bakuran Ngayon ko kaya lang walang narinig makakuto ang alaga namin. Ano po reaction niyo po dito? So, nung college ako, yan ang thesis ko. Shout out kay Doc talaga? Billy Divina, no? Wow, kakawati? Yes, Kakawati? oo. Ano? Or Kakawati. Madre de Cacao. Ayun. Yes, Okay, oo. so ano So yun yung ating Okay. local na tanim, no? Ginagawa itong mga fence para sa mga farms. So yes, meron siyang ectoparasite control power, no? So itong mga dahon na ito, pwede nilang ipaligo para mamatay yung kanilang yung mga ticks na nandoon sa environment or yung nandoon sa kanilang pets. So, legit yan, Doc? effective naman yan. Opo. Yes, So, oo. madali ba magtanim niyan? Oo Saan nga, saan ba nakakakuha niyan? Sa mga farms, ginagawa Pupunta pa nilang tayong farm? fence yan. Oo. Kasi Madre mabilis de siyang cacao? tumubo. Oo. Yes, oo, mabilis But siyang may tumubo. nabibili kaya, uy, Dito. alam mo, magandang Sa business urban. yan sa mga nagbebenta ng plants, ha? Magbenta kayo nitong kakawati. Meron ba mga Diba? nagbebenta? Marami. Marami. In Meron fact, ba? madami na nga preparation na soap na kakawate. Oh. Diba? Na okay. Madre de Cacao soap or shampoo. Ayun. Kasi effective naman talaga siya. Ayun. At least Okay. natural din siya eh. Yes, oo. Dami-daming questions Oo. and ang daming comments. Meron Yes. dito, UPLB represent from Yes. Azriel Loni, 258. UPLB, di ba, Yes, Doc? UP College of Vet Med
Batch 2016 kami. Wow. Yan. Hello to Batch 2016, bata pa si Doc. Ito, tinatanong ni Lilian De Leon, kung yung pang spray sa katawan nila, pwede rin ba spray sa dog po yan? Anong sa katawan nila na spray? Or Baka- pet skin spray, pwede rin ba yun? Ano yung Baka pet ito skin yung mga spray? sinispray. Meron din kasing preparation na isispray mo directly dun sa skin ng iyong pets, no? So, para sa mga pet owners, mag-iingat na lang tayo na hindi malik ng ating mga pets. Kasi sometimes, may mga hindi organic or chemical-based na spray to repel itong mga ticks na to na pwedeng maging poisonous or toxic sa ating pets. So, you have to read the label kung hindi ba siya pwede na madilaan ng pets. Kasi may mga ganun, Ma'am Nina, hindi naman lahat ay organic tulad nung ating madre de cacao or kakawate, 'di ba? So, may mga preparation ng spray or insect repellent or insecticide na pwedeng maging toxic sa ating mga pets. Dok, tanong ko po, kapag nagawa na po natin yung mga preventive measures, katulad po ng mga chewable tablets, ano po ba yan? Once a year? Twice a year? Does it recur? So, kailangan maging maintenance nila ito, no? Kailangan na bago mag-due yung effective yung effect nitong mga chewable preparation, nitong mga collar, nitong once a year na injection, kailangan maibigay natin tuloy-tuloy yung preventives na ito sa ating mga pets para mamatay na talaga itong mga ticks sa environment. Kasi parang, 'di ba, ilang daang taon na tong mga ticks, 'di ba? Nagkakaroon din sila, matatalino din tong mga parasites nagkakaroon din sila ng resistance. So, yes, okay. so may mga newer lines na tayo ng medicines na ginagamit dahil yung mga sinauna natin ng mga nagamit na medicines, hindi na sila namamatay doon. Nag-evolve din Yes, sila. nag-evolve din sila, nag-a-adapt din sila. Correct. Doxy at Nona Damian. Hello, Tita Nona. Nag-message siya sa YouTube. Meron daw garapata drops na medicine. Ilalagay raw sa batok ng dog and no ligo muna in 24 hours? So yes, Ano yan yung mga sinauna natin na mga ginagamit na medicines, yung tinatawag nating spot on. Okay. So, isa-spot mo siya, ipapatak mo siya, hahawiin mo yung balahibo ng iyong pet at ipapatak mo yon. Usually, ang generic name nitong drugs na to ay fipronil. So, may mga newer lines na tayo ng medicines na ginagamit, no? Kasi, sometimes, itong mga sinauna natin ng mga medicines, no, resistant na nga yung mga ticks. So, sometimes, dati, effective siya for a month to 2 months. So ngayon, minsan 2 weeks, medyo may makikita ka na. Or kahit na napatakan mo na nung drug na yon yung iyong pet, makikita mo yung ticks buhay pa rin. Opo. Blast na lang mula sa akin, Doc. Siyempre po, tayo mga pet owners, especially sa mga komunidad, dapat maging responsable. Kasi kung pabayaan po natin ito, kumakalat siya, di ba? Yeah. Sabihin natin sa mga tabi-tabing bahay, kung ikaw may aso, may garapata, kung hindi mo naalagaan, baka kumalat po yan sa mga ibang bahay. Sila rin, na hindi naman pet owners, magkakagarapata din sa bahay nila. Yes, Opo. hindi lang actually sa walang pets 'di ba? Na kumakalat sa environment. Ang sistema pa nga, ang scenario sa clinic ganito Doc, meron akong 5 aso. Pero ito kasi katabi naming matulog, yung 4 naka-cage lang. Wala naman silang contact. Pero ang bibigyan lang ng preventives, yung katabi nila. So, yung katabi nila na aso na yon, yes, hindi siya kakapitan ng garapata kasi meron siyang gamot. Pero yung 4 na nandoon sa labas o naka-cage o walang contact dito sa mga tao na ito, ay pwede silang kapitan ng garapata. At yung mga garapata na yon ang nagta-travel, hindi naman yung aso, 'di ba? So sila talaga yung kakalat. So yes, tama yan, Migs, no? So sa isang environment, sa isang community, kailangan lahat tayo ay maging responsable na mga pet owners, no? At hindi natin dapat pipiliin kung sino lang yung ititreat natin sa ating bahay. Maaari nilang puntahan yung kanilang mga vets at magtanong ng ano yung pinaka-cost effective na lahat doon sa household ay matitreat. Bakit? Kasi kung isa lang ang ititreat mo, oo, may isa ka na na-prevent or na-protect. Pero the rest ng dog sa household ay hindi, pwede pa rin na makakita ng garapata doon sa environment.
Ayan, ako, Doc, ang dami mong feedback and comments dito. Si Arlene Castillo, meron daw siyang Operation Garapata, quote-unquote. Isa-isa raw niyang tinatanggal. Nilalagay raw sa may detergent. Masarap magtanggal ng garapata. Ha-ha! Sinong relate dyan? Okay, si Evelyn De La Cruz, sabi niya, at saka si Carol Guerrero, chewable tablets daw. And pinapacheck daw niya sa vet Yes, very yung good kanyang yan. alaga. Doc, saan bang clinic mo? So, located kami sa may 46 Maginhawa, katabi ng China Bank, no? And then, yun yung aming Quezon City na branch. And then, sa Marikina branch namin sa 19 Lilac Street, malapit sa Rancho. Oo. Ayaw, sikat yung mga street niyo, Maginhawa, Lilac, Puro aba. kainan dyan. Kainan. Oo nga, pagkatapos, kumain na rin kayo. Ayan. Doc Zara Rosuelo, ang ating veterinarian ng Dr. Z Animal Clinics. Maraming salamat po sa inyo. Thanks, Thank you, Doc. Thank you. Okay, partner, mamaya makakasama naman natin isang very inspiring din na guest partner. Mala ano rin to nakaka-unite rin sa ating mga Pilipino at nakaka-proud, di ba, partner Migs? Kasi syempre ang guest po natin si Mr. Rick Babe, isa po siyang mountaineer. Siya po ang ika-6 na Pilipino na nag-summit po sa Mount Everest. Yun. Sa aming pagbabalik, makakasama po namin siya. At yes, abangan niyo po yan. Ang oras natin, 11:45 ng umaga. Pero eto partner, tuloy-tuloy pa rin, di ba? Tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi ng wheelchair at charity timba ng programa nagseserbisyo Niña Corpus at Mix Bustos. Mag-email lang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Sagutin po ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Oo, ilagay po ang inyong buong pangalan, EDAD or edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. At syempre, abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. Alright, magbabalik po kami maya-maya lang. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila? Alright, so kasama po natin ngayon ng ika-6 na Pilipino na naabot po ang tuktok ng Mount Everest. Walang iba, Mr. Rick Rabe. Sir Rick, magandang umaga po sa inyo. Niña Corpus at Mix Pusos dito po sa DZMM. Isa pong karangalan na makausap ka po namin in the flesh. Kasi hindi kayo based dito, sir, di ba? Thank you for joining us today, sir. Oo nga, sorry, na-excite ako kung tagasan. Hulaan niyo. Sige, sir. Sir Rick, go. Magandang umaga po nila and magandang umaga rin po sa inyong tagapakinig at tagapanood po. Ay, nako, sorry. Paulit natin yung greetings ni Sir Rick. Naka-off pala yung mic. Sir, Pasensya pakiulit. na. Take two, sir. Take two. Oh, good morning, sir. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, Migs and Nina. Magandang umaga rin po sa inyong tagapakinig at tagapanood. Okay. Okay. And wait, Sir Rick, kayo ay nagbabakasyon ba ngayon? Kasi hindi nga kayo naka-base sa Philippines mula pa sa Geneva? Opo, bale naka-RNR po ako. Nandito po ako para bisitahin ang aking mga kaibigan at pamilya. Ayan. Teka, na-curious ako. Paano kayo napunta sa Geneva? Doon po yung trabaho ko sa International Telecommunications Union. Isa po siyang specialized agency ng United Nations. Oh, Ang wow. galing. Wow. At sa kabila ng trabaho nyo ay nakasummit kayo ng Mount Everest. Yun na nga po. Pero taga-saan po kayo sa Pilipinas? What's your province? So originally po, ako'y pinanganak at lumaki sa Cotabato City. Pero ang aking mga magulang ay isa pong Ilocano from Santa Ilocos Sur at yung aking nanay po ay taga Daan Bantayan, Cebu.
Wow. So, iba-iba. Oo. Kulang na lang, Naimbag dos nga bibinta. daw, maayong udto in Bisaya. Oo. Welcome. Welcome, sir. Opo. Okay, sir, kwento na naman experience po ninyo nung kayo po tinahak po ninyo ang Mount Everest. So, bali, 2 buwan pong expedition nito. Basically, mahigit 1 linggo ang pag-akyat papuntang base camp lang. And then, aabutan ka ng mahigit 2 linggo naman para sa acclimatization. Ito po yung rotation na tinatawag na akyat-baba. So, para mag-acclimatize ka sa mataas na elevation and then bababa ka for recovery. And then, after that, once you're fully recovered, you wait for a window for the actual summit. And that is another 1-week round trip na naman po sa pag-akyat at pababa ng base camp. So, all in all, gaano ko katagal yung akyat baba, and finally summiting Mount Everest? Yeah, total of 2 buwan po. 2 buwan. Pag sinabing pag-acclimatize, ano po ang proseso doon? Bakit mo kailangan gawin yun, sir? Hindi po kasi automatic nag-a-adjust yung katawan, dahan-dahan po siyang isasanay sa manipis na hangin. So, aakyat ka, gugulatin mo yung katawan sa manipis na hangin, tatambay ka doon na sabihin natin minimum mga 40 minutes. Pagkatapos noon, bababa ka para makapag-recover ka na naman. Oo, kasi at kung hindi ka properly na nag-acclimatize, kapag binigla mo lang, kapag hindi mo ginawa yun ng tama, ano po ang pwede mangyari sa Ayun, marami pong pwedeng mangyayari. Andyan po yung Death. tinatawag nila na mountain sickness, high altitude sickness. So, ang upper limit is death. Pwede kang maputukan ng mga ugat sa ulo, yung pagkahilo, yung nagsusuka. May kasama rin ako na nagsuka sa loob mismo ng tent namin. Nako. Delayed onset Opo. siguro yun, sir. No? Hindi kasi depende sa reaction ng katawan eh. Although ako naman, familiar ako sa mga situations, tapos baguhan yung kasama namin, 18-year-old siya na Indian. Ha, nako, 18 lang. Okay. So, ang ginawa ko, sabi ko, alam ko na itong pangyayari, tatapon natin lahat ng gamit natin sa labas kasi ice naman yun eh. Titigas yung suka, yun yung babatuhan mo ng snow sa loob, yun ang panlinis mo sa sa tent mo bago mo ibalik yung gamit mo sa loob. Ayun. Pero okay naman po yung 18-year-old na nagsuka? So, lahat ng gamit namin, yun yung nilagay namin sa panilalim niya para hindi siya ginawin overnight. Ayun, nagiging okay naman po, nakasamahan. Okay, nakasummit siya. Nakapag-summit din. Part Oo. of the game, Kasi, no, sir? Sali-sali. Kailan ba yun? May mga namatay Nabasa ko yun. Nakasabayan mo ba yun? Isa po sa team namin, namatay Oo. rin po. Naku. Iyak na iyak ako noon kasi marami siyang biniling oxygen tank. So palagi siyang nauuna sa amin kasi malakas siya gumamit ng tank. Ako naman, nag-attempt ako na walang oxygen. So hindi po ako nag-oxygen below hanggang 8,000 meters. Ito po yung Camp 4. Dahil po nagtitipid, $450 po yung isang Opo. tangke. Oo. So ayun, nakatipid po ako ng $900. So ang standard po is 9 bottles. So nakagamit lang po ako ng 3 dahil kinulit na ako ng Sherpa ko from Camp 4 pataas. Gamitin mo na. Gamitin mo na. Teka po, so yung namatay po, bakit siya namatay? Yun ang magandang tanong. Sa tingin ko po, masyado siyang nagstay ng matagal sa Camp 4. Death zone na po yung Camp 4 pataas. Pareho po kasi kami initially nag-attempt ng double summit. Yung Mount Everest at saka yung Mount Lhotse. Ayun. Oo. Ano yung Mount Lhotse? Saan naman to? Parang may saddle po kasi yung Mount Everest at saka Lhotse. Bali, 4th highest mountain din siya. 8,000 something din po siya. Mataas din po talaga siya. Opo. Pero yun nga po, hindi na ako nag-attempt for the second summit dahil nga mayroon pong windstorm nung time na yun. 2 araw na po. Nung pababa nga kami, kitang-kita nyo po na lumilipad yung mga tents na unoccupied. So, Sir Rick, syempre sa hard work at oras at dedication, pakiramdam, sir, nung nakaakit ka ng Mount Everest, ano ba? What is it like up there?
Kitang-kita nyo po talaga yung arc ng Earth. Very amazing yung view, pero emotionally manhid. Wala, pagod ka na. Hindi po pagod. Nagdo-double check po ako ng lakas ko, nagdo-double check ako ng oxygen ko, at maingat po ako na ayaw ko po tapakan yung ulo ni Sagarmatha kasi yung Mount Everest po, kwan po yun, sagrado po yun para sa mga locals. So binabantayan ko lang po kung hanggang saan yung lakad ng Sherpa ko, and then nung tumigil na siya, tumigil na rin ako sa pag-akyat kasi alam ko start na yon ng ulo, sagrado sa kanila yon. Ayun. So hindi mo pwedeng tapakan yun. Oo, maingat po ako doon. Pero karamihan po ng mga umaakyat din doon, minsan talagang nabubulag sila na gusto abutin sa taas pero tintigilan sila hanggang doon lang sila sa mayroong Buddha at saka may mga flag. Ayun. Okay. Pero basically part na yun ng ulo ng Everest. Oo. Opo. And then, so, bakit mo nasabi na manhid? Kuan po, lahat nagdo-double check lang ako, tumatakbo lang yung utak ko. So yung you are utak- very busy with other, iniisip mo yung iba. Opo. Okay. Tsaka binabantayan ko yung oras ko na hindi ako pwedeng tumagal doon. So maximum 15-20 minutes and then... Tsaka di ba pila yan, sir, di ba? Pagpaakit na kayo, pila. Ay, yung time ko po, Yung time wala. mo, sir? Mag-isa Wala, lang ako. mag-isa ka lang. Kasi, so, merong 3 window na pwede kang umakyat. Yung isa, pangit. Pangalawa, maganda. Pangatlo, yung back up. Saka doon. Nandun ako sa pinakapangit. Ba't naman pangit? Naku. Oo. Kasi- yung oras, may snowstorms din ba? Hindi kasi hindi naman palagi perpekto Correct. yung weather eh. So aabangan mo lang yung mga windows na yun, maiiksi lang yun. And ako naman ayaw ko rin na nagkakapila-pila. So mas ginusto ko yung sa first window. And then yung mga Sherpas din kasi nag-uusap-usap din yan sila sino yung pupwedeng ibatak doon sa unang window, sino yung dapat lang doon sa second, yung mga ganon. Okay. So base rin yun sa experience. Correct. Panghuli na lang po, may nagtanong kung magkano ba yung total na nagagastos kapag gusto mo umakyat ng Mount Everest? Budget meal lang po ako ng karinderya. Actually, hanggang ngayon nga po, binabayaran ko pa yung utang ko sa loan. Opo. So, yung lowest end po, nasa 30 po. And 30? 30,000 US dollars. So, nasa 2 million po yun. Akala ko 30 So, million. oo. 2 million pesos. Yung pinakamura na yon. At mahigit kalahating million po. $30,000 Hindi, $30,000. Dollars, Which oo. is 2 2 million, about 2 million. million Okay. pesos. Karinderya, budget meal pa lang ho yun. Abal. Entry level lang Oo, pala. yung sa akin nga, bale, so, ang climbing permit doon, mahigit kalahating milyon na kaagad. Oo, grabe. So, yung matitira doon, para na yun sa pagkain mo. So, ako, nagtitipid lang ako. So, kanin, munggo lang ako. Hindi kagaya nung iba, talagang may heated tent, 2 yung Sherpa, meron silang international chef. So, ang ginagawa ko, dumadalaw ako sa mga mayayaman na expedition team kasi libre yung kape, libre yung Pwede. hot chocolate. Di ba sila natuwa? May isang Pilipino na living his dream, di ba? Yes, Na oo. nagsumikap para, hindi katulad nila, may chef pa. Ay, Wow. mayroon akong kilala doon, mga milyonaryo sila. Bale, ang recovery nila sa Bangkok pa. I-helicopter sila, pababa ng Lukla, and then from there, i-aeroplano sila pabalik ng Bangkok. Talagang sea level for recovery. And then 1 week later, ililipad ulit sila pabalik. Wow. So, Wow. tapos Kanya-kanyang samantalang... resources Wow. din eh. No? Oo, minsan ganun. Oo. Pero, oo. Oo, yung sa akin nga, talagang naaawa ako sa sarili ko, parang tambay lang ako sa base camp. Pero sir, siguro no, kasi syempre, kumbaga, panghuli na lang mula sa akin. Kumbaga sir, syempre, sa mountaineering community, sa mga gusto maabot ng pangarap na to, sir, paano kayo naka-inspire din sa ibang tao with this achievement, even if, sir, limited po ang inyong mga resources? Ayun, syempre, tulad din ng mga ating mga tagapakinig at tagapanood, nagsimula lang din po ako sa isang simpleng pangarap. Tuloy lang po tayo sa paghangad ng ating mga pangarap na patuloy nating palaguin, palawakin, palalimin, lalo na sa kaalaman at saka karanasan. Lalo na sa mga nakakabuti para sa ating sarili, sa ating pamilya at sa bayan. Ayun. So, lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong Everest na pagsubok sa buhay. So,
Lagi lang natin tandaan na kayang-kaya po natin siyang lampasan kung buong loob po nating harapin. Alright. Napakaganda po ng inyong mensahe at wala na akong masasabi doon. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Sir Rick Rabe, ang ating 6, tama po? Filipino, Tama ba, sir? ika-6. Hindi Ish. hindi Na po ako Filipino? particular pero ang alam ko somewhere 8 or 9. Oh, 8 or 9. okay. Okay. Top 10. Top Yun 10. na lang. 8 or 9 Filipino na naka-summit ng Mount Everest. Ako, maraming salamat po for your time and congratulations. You make us proud. Thank you, sir. Maraming salamat din po for having me. Salamat Thank po. you. Thank you. Susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos ng Nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Kita-kita po muli tayo bukas, Biyernes na. Pero Thursday muna, no? Bye! Bye po.